Adikto. Kamusta? Ito ang One Trips! Dito may kainan. Inuman. Kwentuhan. At syempre, One Piece! Ako si Koy. O si Mark Rai. M. Grabe yung nangyari sa chapter na to. Ano ba nangyari? Ilahad nyo. So yun na nga. Saturn nagwala sa Egghead. Bang! Kitang-kita nyo naman. Sa current chapter is pinakita yung mga skills possible at yung kakayanan ni Saturn. Grabe yan. Exploding head. Fast regeneration. Grabe. Kala mo, imba. Napaka-imba ni Saturn. Yung regeneration niya ba? Kasama ba yun sa prutas niya? Kasi grabe ang OP kung sakali man. It's either devil fruit or sa mismong pagiging Zoan. Wait, what? Sa pagiging Zoan. Parang isa sa mga criteria ng Zoan. Pero yun nga, it's either parang isa mga properties o characteristic ng isang Zoan na capable sila mag-regenerate ng ganun kabilis. Or skills or ng, yun nga, technique ng devil fruit niya. Specific na devil fruit niya. Parang ganun. Nasa kanya lang, ganun? Yes. Parang ganun. Pero kasi sabi natin si Luffy kasi kaya niya mag-generate through beatboxing. Okay, ito naman. Exploding head. Okay, nakita natin sa isang marine na sumabog yung kanyang ulo talagang diba? Pero hindi gumana kay Sanji tsaka kay Bonnie dahil meron silang malupet na mental capacity. Ayun. Tingin ko nga ano pa rin to eh. Part pa rin to ng Haki. Tulad ng ginagawa ni ni Shanks. Ganun. Ginawa niya siyang Sky Green Bull na parang chinadel niya ng doon. Inano niya? Tama naman mali. Parang pininpoint niya kay Green Bull. Tsaka kung matatandaan nyo, doon nag-meet si Shanks si Whitebeard ulit. Diba? Ngayon, balikan natin to mamaya. Nag-meet si Shanks si Whitebeard. Balikan mo na eh. Sabi ni Marco sa mga rookie is wag kayong masyadong lumapit or punta kayo sa baba. Magtago kayo. Tago kayo. So hindi nyo kakayanin yung presence neto. Mahina yung will. Kung titignan nyo, yung ship ni Blackbeard nagkakaroon ng cracks. Physical cracks. Hindi, pero kasi feeling ko na yun eh. Parang ni Son Goku. Ni Goku. Parang aura. Ganyan. Oo. Yung aura itself, parang naging projectile. Alam mo, parang, kung titignan din natin parang, if Haki parang, nagpa-materialize. Conquer's Haki, pininpoint, boom! Alam mo yun? Nag-focus, dense! Naging dense. Alam niyo yung sa Airbender, yung utak ginagamit. Si Sparky Boom Boom. Okay. Ayan. Yun, parang ganun yung nangyari. Dahil sa sobrang focus, tas dense, nagsasolidify to the point na pew! Di siya nag-solidify. Parang, alam mo yun, parang nag-transfer. Tinransfer niya sa utak. Chinanel niya, ganyan niya. Okay, game. Pero kung kung Haki, pwedeng ganun. Pero kung devil fruit, technique or skill, mas malaking possible yun. Kasi, kung iisipin niya yung as the God's will, si Daruma, ginawa niya yun. Tingin ka lang sa akin, deads ka, bitch. Ganun yung ginawa. So, possible skill. Saan napansin niyo yung mata ni, double iris? Double check natin. Alin ulit? Yung mata ni Saturn. Double iris. Double iris. Same kay kay Dracul Mihawk and Luffy. Zunisha, mata ni Zunisha, parang ganun. Hindi ko sure kung napansin. Kailangan natin i-double checkings. Oo nga, double irisings. Double iris yung mata ni Saturn sa first few panel. Alam mo yun, napanood niyo yung Spy Kids. Anong Spy Kids? Teka lang. Nilahat mo ba? Yung pumunta sila sa isla na may mga... Ooh! Alala mo? Yung 2.
Yung to, di ba? Yung Mysterious Island yung ba yung yun? unggoy na gagamba. Spider Monkey! Actually, Wala hindi yun gagamba. Ano yung Centurion eh. Kaya nga. Hindi. Pero unggoy siya. Unggoy siya pero gagamba yung legs. Spider Monkey. May ano rin yun. May tungkod din yun na halos tulad nitong kay Saturn. Oo nga, no? Si Oda nanonood ng Spy Kids, ha? Then ano ko lang, parang sabi ko parang familiar lang yung tungkod. Then may 8 leg ba? Basta Ay! ganun. Kung possible yan, isang malaking illusion yan, tapos yung original nasa barko. Oo nga. Gagi. Spikey reference. Kaya may summoning. Oo, may summoning jutsu na nangyari. Di, pero, Hindi, weekend na to, no? Yun nga, Devil tsaka Weekend. sinabi rin ng mga May Marines. ano na eh, ano tawag doon? May ulap na Yun sa nga, likod. sinabi rin ng Marines dito, may panel na paano siya napunta kaagad doon sa lugar na yun. yun nga. Kaya nga, parang nag-summoning jutsu si ano. Puta kung summoning pa lang to. Di tangina, paano pa pagka yung mismong katawan na ni Yun nga, Saturn? di ba? Parang avatar pa lang yun. Parang ano nga daw may nagsabi na yung form na yan yan yung original. Tapos, si Jay Garcia, yun yung devil fruit. What? Kumbaga parang yung devil itself, yung yokai itself, is nakakain ng human fruit. Okay. Parang meron silang devil fruit katulad ng kay Kay Chopper. Oh. Okay, wait. Ano na lang mamaya na yung pag-usapan natin kasi malawak yan. Wait, actually may point din ako dyan eh. Meron Wait din lang, ako mamaya dyan. na natin pag-usapan yan. Kasi yung may sunod-sunod tayo eh. Okay? Okay, eto na. Eto na yung inaabangan nyo. Yung dialogue ni Saturn na, why when humans are told not to do something, they do it anyway. Ito ba yung tinatawag nating si Saturn ba ay human with a strong devil fruit or an entity or something within the dark realm na may human model devil fruit? Yung tipong fear, yung fear na entity is nilagyan ng devil fruit para mga gamit. Parang yung sa Sandman, yung emotions, nagkaroon sila ng physical manifestation, meron silang physical form. Oh, ganun, parang ganun. Pero I don't think na yun yung case. The reason kung bakit sinabi niyang humans, kasi they don't see themselves as humans nga. They see themselves as gods. Kasi wala yung current world ng One Piece kung hindi dahil sa ancestors nila or sa bloodline nila. So, dinidifferentiate nila yung sarili nila. Hindi sila commoners. They are above humans. So, hindi sila humans. Ayun yung parang most literal in One Piece world sense. Kaya niya tinawag na humans as a derogatory term. Kasi nga, he does not see himself as human kasi they are above humans. Bale, ayun. So, pero tignan natin kung ano yung take mo regarding dun bakit sinabi yun ni Saturn. Ayun, Game Rai. Sige mataas lang yung tingin niya sa sarili niya. Hindi yung sinabi niya, ni Koy. No? Ayun ba? Okay. Ako nakikinig eh. Pero yun nga, sinabi ko kanina is possible nga na is ano siya, isang devil or devil may cry. Dark entity. Isang entity na nakakain ng isang human fruit na model St. J. Garcia. Yun. Parang gano'n. Kasi nagtaka na rin yung mga Marines na parang nasa barko ka pa lang. Joke lang. Nasa barko ka pa lang. Tapos nandito ka na sa egghead. Gago. Diba? Tama naman eh. Lahat ng dialogue doon, imposibleng hindi connection sa isang bagay. Kilala niyo si Oda na maski maliit na picture lang is may dahilan, may pahiwatig. Tsaka yung point or yung concept na gustong iparating ni Boss Ray, hindi siya imposible. Kasi nakalimutan ko yung pangalan nun. Pero yung sa Wano, yung nagbabantay ng bridge, Yukimaru. Ba yun? Yukimaru? Ayun Yung ba? nakakain, yung Fox na nakakain. Yung fox na nakakain ng monk. Human fruit na monk. Diba? Mm. So, yun nga. tapos nung binasa ko yung prutas na yon,
any human fruit, okay, na ang nakakain is not human, nagkakaroon ng human-like intelligence, similar sa age, kung anong yung edad nila nung nakain nila yung prutas na yun. Tsaka ito pa, magtataka ka. Last 38 years, tama ba? Yung ginanap yung tournament, yung eradication. Yung mukha ni Jay Garcia is iisa lang. Ganun pa rin. Oo. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Parang Ganun. walang nangyari. Parang ano. Niyan, Bekebelo? Ganun? Ano kasi Abril? Di ba dapat ano siya? Vampira? Di ba dapat medyo bata-bata siya? Di tulad ni ano? Ni Garling. Ni Garling. Si Garling talagang nasa 60 plus na. Si Garshank. Si Garp din, grabe rin yung... Si Garling siya yung Shanks na mohawk. Si Garling yung yung looter ng Elden Ring, tapos nakuha lahat ng +9 na item, na mga rare item. Tinan mo, super drip. Saka di ba half moon yung niya? Ano ba half moon? Ang tag doon? Ano ba? Ididis nyo ba si ano? Hindi naman. Kaya mamaya na. Kala ko, dis na naman. Pero yun nga, before 30, ano ba tama? 38 years ago. Yan, 38 years ago. Iisa lang mukha ni Garcia. Ano naman yan? Ano yung balbas lang nabawasan sa kanya? Balbas lang tumubo. Kaya nga, di ba? Ang layo ng itsura ni Yung buhok hindi na. Pansinin nyo na lang yung itsura ni ni tawag dito, ni Garling. Nung present tsaka nung last 38 years. Ang layo. Di ba? Talagang ang tanda ni ni Garling. Tapos si Saturn, ganun pa rin. Di ba? Kaya it's either isa siyang demonyo o demonyo talagang na yan. Or Relax. Jay Garcia nakakain ng devil fruit na demon Churbalu. Di yun nga. Isa siyang demon nakakain ng human fruit na model Jay Garcia. Kaya nga tinawag na devil fruit. Di ba? So yun. Grabe yung Dragon Can. Okay, last sa topic na to. Saturn's aura. Haki ba to o part lang ng devil fruit? Although sinabi na ni Vegapunk na halos part to ng devil fruit niya, hindi to na-explain scientifically. Actually, it's either haki or haki with devil fruit. Combination, ganun. Combination. Parang harmonize ng devil fruit and haki. Wait, meron na bang instance na yung devil fruit tsaka yung... Bigyan na kita. Wait, nagkaroon na ba na instance na isang character na merong devil fruit na in-amplify yung power niya gamit ng haki or nag-sync yung haki tsaka yung devil fruit? Luffy, di ba? Hindi lang Gear 5. Gear 4. Gear 4 pa lang, doon pa lang nag-start. Ginamit ni Luffy yung armament haki para mabago yung body physicality ng katawan niya. Yung characteristics ng katawan niya. Meron pa na ano pa example? Kung meron kayong iba pang example, comment down below. Eto. Meron pang isa. Wait, wag mo bitawan. Meron pa isa. Meron pang isa na character na ginamit yung haki para mas ma-power up yung devil fruit niya. Ang best example dito is si Katakuri, which is gumamit siya ng very, very, very advanced Katakuri. Gumamit siya ng very advanced observation haki. Dahil doon, somehow, nag-iba yung characteristics ng devil fruit niya. Gets mo? Pero, kung titignan nyo yung haki ni Katakuri and devil fruit niya is hindi nag-harmonize. Ginamit niya lang yung haki niya para mas magamit ng maayos yun yung kahinaan devil niya fruit niya. Yun yung kahinaan niya Yung hindi niya pwedeng pagsabayin yung haki and yung paggamit ng devil fruit.
Yung advanced observation. Pati yung, tama ba? Kaya natalo siya ni Luffy. Nakita niya yung parang lag kapag ng hindi kay nakapokus. Katakuri. Pag hindi nakapokus si Katakuri. Pero, yung armament, pwedeng isinama. Parang ginawa rin ni Luffy doon sa Gearport. Kasi kung titignan nyo, ito isang malaking clue. Big Mom, haki niya and Devil Fruit is nag-harmonize. May kita nyo yung swirl na sa katawan niya is same sa Devil Fruit. Gearfort ni Haki. Gearfort ni Luffy. Same din, may swirl din. Ng Devil Fruit niya. Ito pa. Form ni Jay Garcia. Merong mga swirl sa tentacle. Sa mga legs niya. Varicose veins yun, kaya nga nakatungkod siya. Gago. Pwede pa tingin. Yung varicose veins maangas. Parang tato. Yan daw nagsabi is yung Devil Fruit mo and Haki is as one. Harmonize. Nag-harmonize. Pero, ang tanong kasi dito parang, bakit si Luffy hindi nag-awaken nung Gearfort? Actually, ano siya, pre-awaken. Kasi kung makikita nyo is meron siyang smoke sa katawan niya. Meron siyang pre-smoke, parang ganun. Pre-smoke, no? Pwede sabihin natin na na yung goma-goma, or gom-gom, gomu-gomu nami is yun. Yung sinasabing nag-awake, parang, sabihin natin pre-awaken nga, katulad yung sinasabi mo. Pero yung parang yung nag-awake lang is yung gom-gom fruit na kilala natin. Parang ganun. Possible yun. Parang ang attribute lang niya is parang na pagiging goma niya. Pero hindi pa nag-awake si Nika. Pwede na nga natin sabihin na awaken na? Actually, hindi pa kasi hindi pa nagiging goma yung gilid, yung paligid, yung surroundings niya. Sam? Hindi, yung Gearport. Hindi pa. Unlike pa kay yung kay Nakanika form. Kay Doflamingo, kay Doppy, na awakened yung Devil Fruit niya. Na kung hawakan niya, nag-string. Pero, sana tayo? Yung sa aura? Tama ba? Yun pa rin pinag-uusapan natin. Yung aura. So, ako, in my conclusion, it's harmonize of Haki and Devil Fruit ni Jay Garcia. Wait. Yung physical, lang yun, appearance. Yung mismong ba't hindi nakakagalaw? Sila Frankie, Sanji, tsaka Vegapunk. Yun yung tinutukoy. Yun nga, parang yung skill niya or yung technique niya is merong Conqueror's Haki. Kumbaga parang divine departure ni Roger. Yung technique niya is nilagyan niya ng Conqueror's Haki. Bajrangan ni Luffy, merong Conqueror's Haki. Although syempre, yung difference nung atake na yun is projectile or direct hit. Ito naman is aura. Kumbaga yun nga, sinasabi ko nga, the presence of the Dark Lord. Kung tawagin. Okay, so yun yung pinaka-una example na ito is kay Shanks, ganun. Yung sa kanya naman, mas higher tier naman. Higher tier, tapos yun nga, with Devil Fruit itself. Sa bagay, kung si tawag dito, Saturn is hindi tumatanda, imposible hindi niya master yung skills niya. Oo, possible na nga, master haki yan eh. Haki master. Yun nga, di ba? Yun yung hindi pa nahawakan ni Vegapunk. Hindi niya ma-explain scientifically. Kasi kung di nga scientifically possible, Devil Fruit nga daw talaga yun. Sabi ni Grandpa Punk. Di ba? Kasi si Roger, wala siyang Devil Fruit pero kaya niyang mag-release ng Haki. Diba? Yun nga din. Saka iba-iba yung iba yung technique niya. Di ba siya? Direct eh. Pinpoint yung ginagawa niya eh. Sa weapon niya mismo nilagay. Unlike sa ngayon, possible nga talaga is Haki and Devil Fruit. Yun lang. Okay. Cut! Kung nagustuhan nyo ang mga videos namin, you can like, comment, share, and subscribe. And click mo na rin yung bell para updated ka lagi sa mga ilalabas namin bagong videos.
You can also follow us on Facebook. You can also follow us on Facebook. Hindi ko na alam. You can follow us also on Facebook dahil meron doon kaming page. Yun lang.